Hi everyone! Good morning po sa inyong lahat. Today is Monday, August 21, 2023. And oras ay 7 o'clock AM, sorry. Alright, so we're on our way to Daang Reyna. Nandito tayo sa Lodang City. Our topic for today is all about the car that we're using right now, which is a Mitsubishi Mirage GLS. And ang i-share ko sa inyo is yung likes and dislikes ko sa kotse na to. I will cut the video sa likes and dislikes because medyo mahaba siya kung pagsasamahin. So just to be specific about the topic, let's focus on dislikes muna. Alright? Bilis lang pala. Ito na agad oh. By the way guys, bago ko umpisahan yung topic natin, disclaimer lang. This video is not sponsored by any brands or what. It's also subjective, meaning it's just my personal opinion. Kaya no offense sa mga Mirage car owners because I'm also an owner. So yun lang, tatawagin ko na lahat ng disclaimer. Alright, so let's begin. Number 1 na hindi ko nagustuhan or room for opportunity ni Mirage is sayang walang access yung trunk via backseat. So most of the sedan, or not all, but some of the sedans meron ng access sa trunk via backseat. Ayoko naman mag-compare sa apples to banana kasi magkaiba yun. But yung Camry kasi dati na ginagamit namin, meron siyang center armrest sa likod. Doon sa space na nakababa yung armrest, meron siyang secret, may door siya doon wherein you can access the trunk. Nowadays, napaka-importante na meron ng access sa trunk kasi like this, for example, hindi mo anticipated yung panahon, biglang umulan and yung payo mo nasa pinakalikuran sa may trunk. So, di ba? Yung location ng USB port niya, parang for me, delikado siya kasi nasa tabi ng cup holder. And imagine yung cup holder mo kunwari nag-take out ka, no? Yung sa mga fast food, which is a paper cup na may lid lang. So what if sa paghawak mo na tapon yung drink? There's a possibility na tumama siya sa USB port and mag-cause siya ng spark or ano ba, masira. Ayan, kasi electronic yan eh. And yung USB port, yan yung ginagamit for you to connect your phone going to the head unit. And then next, number 3, yung door sidings niya, mabilis siya magka-scratch. Actually na-notice ko siya nung naglilinis ako ng sasakyan. Pupunas-punas ako, tapos nakita ko yung part na to medyo may scratches. Minsan kasi dito ako nagre-relo, so I'm sure relo ko yan, kaya dito ko na nilagay. And then next is yung rear parking sensors. Although meron siyang rear camera, I think for a GLS variant, maganda rin siguro merong rear parking sensors, diba? Mga driver assist aids natin. Next is yung location ng interior light. Yung interior light kasi nito, guys, nandito banda sa harapan, which is ang nakikinabang lang is yung driver and passenger. Yun. I would understand if it's a hatchback kasi maliit naman yun. Pero sa sedan, I think maganda siya nasa gitna. Itong Mirage madalas nagagamit sa Grab, di ba? And may pasahero ka sa likod. What if magbabayad sila? Kailangan nilang ilaw dun sa likod para maliwanagan yung pinukuha nila, di ba? Actually, ito yung lagi ko napupuna. Lalo na sa gabi. Kasi sa likod medyo hindi na naliliwanagan eh. Ayoko naman maglagay ng ng pa-add-on kasi nasisira yung purpose ko na gusto ko lang stock. Going back sa topic natin, yung speed sensing door locks na hindi nag-e-engage. I'm not sure if sa inyo nag-e-engage, but this is a 2023 model na GLS variant. So let me know in the comments kung sa inyo nag-e-engage, kasi kung ganun, baka sa akin needs to activate. Kukontakin ko na lang yung kasa kung ganun man. Anyway, isa sa nanibago ako is yung wala tong speed sensing door locks dahil previously yung mga nagagamit ko sa sasakyan, which is a Strada, Camry, lahat yun once nag-reach ng 20 kilometers per hour or
15, around that speed, nag-engage na agad siya, naglalak na agad. But in this car hindi. Yan, parang safety din yun eh, kasi minsan bilang ako nasanay sa ganong feature, took time for me to make it a habit na before akong tumakbo, ilalak ko. And then number 7, very common to, and in general, no center armrest. I definitely understand kasi na this car is budget friendly car. Tama ba ako ng term ko? For the lack of better word. Pero importante pa rin yung center armrest eh, kasi if you're going for a long drive, di ba? Pang relax ang kamay mo to eh. Meron ka dito sa bandang pintuan ng driver, and at the same time maganda sana meron sa center eh, di ba? Tas plus another compartment sana siya. Ayan. And then number 8, yung back pocket sa driver's seat, wala. Meron sa passenger seat, so hindi siya symmetrical tingnan. Ganun din sa steering wheel. Kung titingnan nyo dito, meron dito, tapos dito wala. Parang ampale, hindi balance tingnan. Ayun, pagka-usi eh, no? And then lastly, yung suspension, medyo difficult siya i-describe, pero I'll try my best to describe it in a layman's term na maintindihan natin lahat. Suspension niya kasi medyo stiff, no? In a way na kunwari hindi mo napansin yung humps or yung lubak, pothole, yung meron siyang effect na matigas. Akala ko nung una nag-a-adjust lang yung mga parts kasi brand new. I have some thoughts about that, na yung mga brand new cars or brand new parts, syempre may time pa sila mag-adjust, parang break-in din. Kaya in-expect ko ganun siya. However, syempre habang tumatagal, naka 4,000 plus kilometers na ako, ganun pa rin talaga siya. So ganun na talaga siya. I thought that kind of stiffness would benefit kapag loaded yung sasakyan, hindi masyadong lulundo. Pero it doesn't make sense kasi lumulundo siya, which is yun yung pangit. And to the point na minsan, syempre hindi natin maiwasan, to be honest, ilan yung sasakay ko sa likod, tas mayroon pa akong dalang gamit. Kunyari merong kami pinuntang event, tapos sasabay sila pa uwi, di syempre loaded. So kailangan mo mag-adjust sa driving style mo, kasi kapag same pa rin yung driving style mo na parang wala kang sakay, at parang naramdaman mo yung shock tumatama sa body, may ganung may ganung feeling. Pero I think since this is a budget car, ganun talaga siya eh. The only thing that you can do is, gaya ng gagawin ko, once the shocks are worn out, papalta ko na lang siya ng mas magandang shocks. Hindi na ako babalik sa original kasi I know the experience. So mag-upgrade na lang ako ng mas magandang shocks, di ba? Plus magandang tires which can absorb mas comfortable kaysa sa economical tires. So yun lang naman yung mga na di ko nagustuhan kay Mirage, or more of room for opportunities. Yan, kasi kahit anong gawin natin, meron pa rin imperfection yung sasakyan na hindi ka masasatisfy, di ba? But ang importante is nasa-serve niya yung function niya. Mas marami yung likes mo kaysa sa dislikes. Ganun. Okay, guys, dito ko na siguro tatapusin tong first part ng video natin. Abangan nyo na lang yung susunod na part nitong video, which is yung likes sa Mitsubishi Mirage. And I hope this video helped you or confirmed yung taste mo kung ikaw lang ba or what. But I hope that it doesn't affect your decision, na hindi mo na siya kukuhain kasi base sa mga nasabi ko. Yan. So dito ko na lang matatapusin ng video. Drive safe, enjoy, and God bless. Bye!